Welcome back po sa ating munting channel. Ayan, as JP June Pinas para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Okay, pag-usapan po natin, ito pong nasa title natin. Okay, ito pong si Senator Ping Lacson, hindi na po idinaan sa Blue Ribbon ang investigation laban po sa mga anomalyang ginawa nitong si Senator Alan Peter Cayetano diyan po sa Taguig about sa flood control. Diniretso na po agad niya ito sa ombudsman. Nako, yari ka rito, Cayetano. Sa lahat po ng gigil, dito po sa taong mapagpanggap na ito ay magbunyi po kayo sapagkat datapwat, matutulad po ito dito po sa dalawang senador na si Jinggoy at si Senator Marcoleta. Aabangan po natin yan. Pero bago ang lahat, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ayan. Mag-comment na rin po kayo pagkatapos niyo pong panoorin ang buong videos na ito. Ayan. I-play na po natin to tapos komento ka na po natin. Nagsumite ng mga ebidensya si Senator Ping Lacson sa Ombudsman kaugnay sa mga manoy ghost project sa Taguig. Handa naman daw si Senator Alan Peter Cayetano na humarap sa investigasyon. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si mobile journalist Mermon Reyes. Mermon, ano raw mga nadiskubre ni Lacson sa mga proyekto sa Taguig? Okay? Jiggy, may mga nakalap umanong ebidensya at testimonya si Senator Ping Lacson kaugnay sa flood control project sa Taguig. Ang ilan sa mga ito ay posibleng ghost projects. Kaninang umaga, isinumite ni Lacson ang mga nakalap niyang ebidensya at testimonya sa ombudsman kaugnay nito. Tinitingnan daw ang posibleng pagsasampa ng mga reklamong plunder, malversation, graft at iba pa. Ito ang diskarte na ginagawa sa mga proyekto sa Taguig. Ang isang illegal na reclamation project, halimbawa, pinalalabas umanong lehitimong slope protection structures na may iba't ibang ghost projects. Meron din daw na double... Okay, wait lang Alam nyo kasi, ito pong si Alan Peter Cayetano ay pinersonal po itong si Ping Lacson. Siniraan niya po yung credibility na iniingat-ingatan po nitong si Senator Ping Lacson. Kaya, inuna po siya. Well, ang sabi po ni Peter Cayetano, bakit siya daw ang inuna? Meron pa naman daw ibang pwedeng imbestigahan. Wala sa una yan, Cayetano. Nasa lakas ng ebidensya yan. Kaya inuna ka ni Senator Ping. Unang-una, maingay ka kasi. Pangalawa, sinira mo yung credibility niya. Which is hindi naman totoo. Diba? Pangatlo, kitang-kita sa impeachment trial na napaka-bias yung magkapatid. Nakitang-kita sa impeachment trial na one-sided lang ang pinapanigan ninyo, kundi yung side lang nitong si Sara Duterte. So, nagtataka ka pa. Diba? Tsaka ang importante dito, inuna ka ni Senator Ping Lacson dahil sa tibay ng mga ebidensyang hawak niya na pala ng matagal na. So, pinasabog mo. Yung galit ni Senator Ping, imbis na hindi ka mauuna, inuna ka. Well, grabe po ito guys kasi nakikita po natin, meron pong pattern ito. Diba? Once na nasa ombudsman na, then nag-announce yung ombudsman na isasampa sa Sandigang Bayan, ilang araw lang hinihintay, may nakukulong po talaga agad. Kaya abangan po natin yan guys. Okay, one of these days siguro yan. Okay, tuloy natin. O pagpopondo sa mga proyektong nagawa na. Gumagamit din daw ng mga recycled na larawan para palabasing kumpleto ang mga proyekto. At kontrolado raw ito ng iisang tao mula pa noong 2019. Pero hindi naman tinukoy ni Lacson kung sino yan. Pero alam naman din natin, Jiggy, na matagal nang nakapwesto sa lokal na pamahalaan ng Taguig ang mga Cayetano. Inibinunyag pa ni Lacson na umabot sa 14.4 billion pesos ang halaga ng mga proyekto. Inungkat din ni Lacson ang flood control project sa Taguig matapos punahin ni Senator Cayetano ang umano'y lumobo niyang yaman. Pero paliwanag ni Cayetano, inihalimbawa niya lang daw ito sa pagbubukas ng financial records ni Vice President Sara Duterte sa impeachment. Ako, na may personal ka. Hindi totoo. Sinisira mo yung credibility nitong si Senator Ping Lacson na napatunayan niya naman na mali yung sinasabi mo, na fake news ka.
So dahil sinira mo sa mata ng mga tao ang credibility ni Ping Lacson, meron na pala siyang mga hawak na matitibay na ebidensya na matagal niya na palang hawak. So, inuna ka na. Saka kauna-una ka talaga. Bakit? Ulitin natin ang ingay mo. Para kang si Marcoleta, pakialamero. Gusto mo, palagi ikaw yung tama. Pinagmalaki mo, na napakatalino mo. Tapos kitang-kita din naman natin sa impeachment trial na kayong dalawang magkapatid ay one-sided talaga ang pinapanigan ninyo. Huwag nyo nga kaming lokohin. Huwag nyo paikutin yung mga isip namin kasi hindi nyo yan magagawa. Kung nagagawa nyo yan sa mga bobong DDS, well, sa amin, hindi nyo po yan magagawa. Dahil maliwanag po kami mag-isip kahit nanonood lang kami, alam namin kung sino yung totoong nagsasabi at sino yung hindi nagsasabi ng totoo. Ganun po kami, hindi nyo kami kayang paikutin. Hindi po kami mga tanga, hindi po kami mga bobo. Katulad ng mga supporters ninyong mga DDS na tanga, kahit na tinatampal na ng mga ebidensya at katotohanan, Duterte pa rin. Hindi po kami ganun. Oo, pro-administration kami. Pero pag may nakikita kaming hindi maganda sa ginagawa ng administration, pinupuna po namin yan. Hindi kami katulad ng inyong mga supporters na kahit nasampalin na ng katotohanan, kahit tadyakan sa mukha ng mga ebidensya at katibayan, puta, Duterte pa rin daw sila. Hindi po kami ganun. Hindi po kami pro-administration na kahit may nakikita ng mali, hindi po namin papansinin. Hindi po kami ganun. Matalino kami manood. Kitang-kita naman namin. Alan Peter Cayetano. At saka hindi po yan magsasalita si Senator Ping Lacson na may mga hawak na siyang matitibay na ebidensya kung wala. Well, tignan lang natin yung pattern. Yung unang-una kay Jinggoy, kay Marcoleta, nakulong. Naakala po natin ay untouchable at hindi po kayang maipakulong. Pero nakulong. Si Senator Marcoleta may tawag dito, marami po siyang kaalyado or member po siya ng Iglesia ni Cristo. Alam naman po natin nagsasama-sama at nagtutulong-tulong. Pero nakulong pa rin po si Senator Marcoleta. Kasi kita naman po natin kung bakit. Sila lang naman po ang nagpupumilit na bakit hindi daw po o bakit nakulong daw po si Senator Marcoleta hindi naman po daw nagnakaw. Hindi naman po yun ang basihan. Kung pag-aaralan nyo lang po yung kaso ni Senator Marcoleta, makikita nyo po. Nakulong po siya dahil siya po mismo ang nag-provide ng matibay na ebidensya na kailangan po ng ombudsman. Kaya po nakulong si Senator Marcoleta. Well, eto naman po si Alan Peter Cayetano. Hindi naman po mag-i-insist itong si Senator Ping Lacson na may hawak siyang matibay na ebidensya kung wala. Well, ipinasa niya na po yan, diniretso na po yan na sa may ombudsman. Hindi na po pinadaan yan sa Blue Ribbon dahil tatagal nga naman. Maraming e-epal na naman na hindi naman po dapat doon sa kaso ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya diniretso na po yan sa ombudsman. At kitang-kita po natin yung pattern na kapag po idiniretso po agad yan sa ombudsman, well, maghintay ka lang ng ilang araw, may resulta po agad yan. At once na ibinigay na po yan sa Sandigang Bayan, isang araw, 2 araw, meron na po agad warrant of arrest. Nagpapanggap na lang po itong si Alan Peter Cayetano na wala po siyang ginagawang kasalanan. So, ang sabi niya po dito, mas ipapriority niya yung trabaho. Hindi niya naman sinagot. Yung mga inaakusa ni Senator Ping Lacson sa kanya. Bukod pa po yan guys doon sa may 2019, yung Asia's SEA Games, Bukod pa po yan doon sa iniimbestigahan ng NBI.
Ito po ay yung flood control issues niya sa Taguig that time na congressman pa po siya. Kaya mamimilipit po talaga ang puwet niyan siya Cayetano. So, akala natin hindi kayang makulong, untouchable, itong mga nakalipas na nakulong na mga senador, pero nakulong din po. Parang ganon din lang ang mangyayari dyan kay Alan Peter Cayetano. Kasi ang ingay mo eh. Sobrang bilib na bilib ka sa sarili mo. Sobrang feeling perfect ka. Sobrang feeling napakabuting tao mo na always kang magla-live or magsasalita, bibigay ka muna ng mga verse na galing sa Bible. Na hindi naman namin nakikita na totoo talaga yung sinasabi mo. Or hindi mo isinasa puso yung mga Bible verse na sinasabi mo. Kumbaga, front mo lang para makita ng taong bayan na malinis ka, mabait ka, makadiyos ka. Well, hindi yun ang nakikita namin, hindi. Hindi mo kami kayang paikutin katulad ng mga supporters ninyong bobo na DDS. Nauulitin ko na kahit tampalin na ng katotohanan, ng katibayan, ng ebidensya, tadyakan mo sa mukha ng mga katotohanan, Duterte pa rin daw sila. Hindi po kami ganon. Ulitin natin, kapag ang administration ay may nakita po tayong hindi kaaya-aya or anomalya, papansinin po natin yan. Yun po ang pagkakaiba natin sa mga supporters po ng DDS. Diba? Well, ngayon, wala naman po kasi tayong nakikitang mali na ginagawa ng administrasyon. Puro akusa lang, puro kwento lang, puro salita lang. Hindi po pwedeng ganon. Kailangan pag nagsalita ka, meron kang hawak na resibo at magpapatunay dyan sa sinasabi mo. Diba? So, ang title natin, Alan Peter Cayetano, arestado na. Question mark. Ibig sabihin, question mark, hintayin natin. Well, one of these days, hintayin niyo po. Tingnan niyo na lang yung pattern na nangyari ng nakaraan. Kala Marcoleta at Jinggoy Estrada. Yun na lang po yung tingnan ninyong pattern. Akala po natin untouchable, hindi kayang ipakulong, pero nakulong. Okay. Yung talino mo, Alan Peter Cayetano, gamitin mo na lang yan sa pagdepensa mo sa korte. Idepensa mo yung sarili mo, gamitin mo yung sinasabi mong katalinuhan mo, doon mo gamitin. Tingnan natin, yung galing mo, well, pag napatunayan mo nga malinis ka, well, good job sa'yo. Pero bago yun, if ever, lumabas yung warrant mo, doon ka muna sa kulungan, magpalamig ka muna doon, para makumpleto na po yung BJMP. Okay? Hanggang dyan na lang po muna. Ayan. Ano pong masasabi niyo po sa ating videos? Pakilagay niyo po ang inyong mga komento dyan sa comment section. Babasahin po natin yan isa-isa at sasagutin po natin yan. Maraming salamat po.